Punta tayo ngayon guys sa motorcycle shop. Magpapakabit ako ng tank bag with flange para dito sa Dominar natin, no. Iba pa rin talaga yung convenience kapag nandito sa tangke yung bag. Lalo na kapag bumabiyahe ka sa expressway, easy access yung mga RFID cards just in case hindi sila mabasa. Ito tayo. Oopsie. Ulit lang sa pagtanggal, ito lang siya. Tapos pagbalik mo sa kanya sir, You know. Ayan, so nakabit na guys. Ano, laki. Laki din niya, no? Dami mo rin pwedeng ilagay dito, oh. Ayan, oh. Wallet, shades, cards. Best of all, yung cellphone mo hindi na naka-expose kasi dito ko dati siya nilalagay kaya nakakatakot. So ito, okay. Ito, prone to hablot. Pwede ring mahulog. Itong dali, oh. May quick release siya dito. Yun, ah. Ayan, oh. Oh. Tapos, ang galing. Napakadali. Alright. Tatanggalin ko na tong ano ko, Japex ko na lalagyan ng cellphone. Sayang, no, mamaya mahulog pa yung ano ko, yung iPhone 15 Pro natin. Tsaka ang ganda rin mag-ride kapag walang nakalagay sa katawan mo na bag. Ano din, bawas init din. Unless kailangan mo talagang magbitbit, may top box din ako, Actually, binili ko nga na ano, meron akong binili na parang hard shell na Cosima din. Ano yon, gamit ko dati sa Ninja. Pero bihira ako ring ginagamit. Although, alay nyo, pag bumalik tayo sa sports, diba? Woo! Pero ngayon, tamang Dominar muna tayo. Pero na grabe, ang lakas talaga makabudol ng mga YouTube vids, yung mga Ninja ZX4RR, ano, nabubudol talaga ako. Uy, Rouser. Pinsan yan, si Rouser. Bilis ng Rouser, oh. Woo! Bilis ni Rouser. Mga ano din yun, 120, 130 siguro takbo nun. Talagang makina ng Bajaj, talagang barubalan talaga yan, it's not meant for refined riding, pero maasahan, yung Bajaj. Yun lang talaga kapag naka-experience, kunyari ako galing ako Ninja 400, minsan nakakamiss din
yung refinement talaga. Ninja 400, sulit talaga yung mga ano niya. Sobrang ganda ng shifting kasi na-try ko uli yung binenta kong Ninja 400 nung isang araw. Grabe, nakakamiss. Yung Z500, putya, talagang ang ganda rin ng ano. Lalo na yung SE nila. Ganda. Tsaka, ewan ko hindi, ang ine-expect kong fuel consumption din ng Dominar is medyo significantly higher naman sana sa Ninja 400. Pero it turns out, halos pareho lang. Siguro kasi pareho lang sila ng ng CC halos. Kasi 373 to, 399 naman si Ninja 400. And nag-average lang ako dito ng almost 20 eh. Siguro kasi walwal din yung ko. Nasanay talaga ako dun sa high revs na riding style ni Ninja 400. So kaya baka hindi rin ako ganun katipid dito sa Dominar kasi laging high revs din, when in fact hindi siya dapat, para talagang ma-achieve mo yung desired or yung at least yung published fuel consumption niya. Nung nagsisimula ako dito, nasa 15 pa nga to eh. So malakas. O baka dahil nga yung riding style ko na nasanay ako sa Ninja 400 na typically 7k, 8k RPM, doon ako nagsishift. Dito kasi hindi pwede. Tsaka may limiter pa rin siya since wala pa akong 2000 RPM. Meron pa siyang limiter. So baka dahil dun. Let's see. Pero so far hindi siya nalalayo talaga kay Ninja 400. Kay Ninja 400 easily I can do 20. Okay, the worst I did there was maybe 18. Yan, dito tayo papakabit. Right, meron na rin tayong easy trip. Letos Ricardos na. Pero dito sa pagpapakabit mo sa easy trip, mautak to eh. Mautak tong administrasyon ng easy trip kasi dito sa area na to kailangan mong tumagos. So 35 pesos lang naman. Bakit parang wala pang load? Di pa nagre-reflect. Woo! Sarap. Ito yung ma-appreciate mo sa mga medyo mabibigat na motor kagaya ng Dominar. And baka this is comparing yung Ninja 400. Iba yung stability din ni Dominar. At sabihin mong upright siya. Feedback ko pala dito sa empty helmet. Yan, since para alam nyo na rin. First empty helmet ko to
nakalimutan ko yung model eh. But comparing it sa HJC na around similarly priced dito sa helmet na to. Kasi itong helmet na to is about I think mga 6 plus. So 6,000 plus. Pagdating dito sa itong empty helmet na to, pagdating sa expressway, it's a little noisy, no? Maingay talaga siya. Compared dun sa dati kong helmet na AGV na K3. So although doble kasi yung price difference eh, no? I mean that was 15,000, 14 something, no? Ito 6K. So yung noise isolation malayo. So, ang masabi ko, hindi magandang pang expressway na helmet itong MT. Get at least yung mga AGV. Yan, napakaganda ng ano nila. Yun, talagang halos wala ako naririnig eh na ingay. So yes, I guess that's about it guys para sa ating vlog for today. Thanks for watching. Sana hindi mulan. Kita kits!